Isang OFW ang papunta na sana sa ibang bansa ang hinarang at inaresto sa NAIA dahil sa nakitang 4 na pirasong bala sa kanyang bag. Ayon naman sa OFW ay paulit-ulit niya chinek ang kanyang bag bago pumunta sa airport para siguraduhin wala itong lamang pinagbabawal. Aminado naman ito nag-firing siya pero nung nakarang taon pa daw ito nangyari. Pero dahil nga paulit-ulit daw niya sinilip ang kanyang bag bago pumunta sa airport para siguraduhin walang lamang pinagbabawal ang kanyang bag, ayon sa kanya ay tingin niya ay biktima siya ng tanimbala modus sa NAIA. 4 na bala ng baril na nakuha sa bagay ng isang OFW sa NAIA. Hindi pinaalis ang pasahero at ngayon hawak na ng mga pulis. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Hinalughog ng airport police ang bag na ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nakita sa bag ang 4 na bala ng 9mm caliber ng baril. Hindi ito mga basyo. Unang nakita ng Office for Transportation Security ang mga bala sa X-ray sa final screening. Nakuha yan sa bagay ni alias Carlos, 28 anyos at isang OFW na papunta sana ng Cayman Island. Kwento ni alias Carlos, naiyak siya sa sobrang takot ng arestuin ng airport police. Nadidismaya kung anong lalambog ginagawa masama. Ayon kay Carlos, nag-firing siya pero noong 1 taon pa yun. Bago raw siya umalis ng bansa, paulit-ulit niyang sinilip ang kanyang bag at tiniyak na walang bala o anumang bagay na makakaabala sa kanyang biyahe. Tingin niya, biktima siya ng tanimbala modus. Yung trip ko, pinaghirapan ko na mga permit. Hindi ko na po sasayangin lahat yun eh. Sa kabila na nangyari, humingi si Carlos ng dispensa sa mga otoridad para matuloy ang kanyang biyahe. Pero hindi siya pinagbigyan. Nakakulong siya ngayon sa PNP Aviation Security Group sa NAIA at naharap sa reklamang paglabag sa election gun ban at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Sumalang na rin siya sa inquest proceedings. Sabi ng airport police, 1 hanggang 3 pasahero ang nahaharang nila rito sa Terminal 3 na may dalang bala. Pero karamihan daw ng mga ito ay mga amulet o agimat lamang ang pinaggagamitan. Kaya sila ay pinapayagan ring makaalis ng ating bansa. Yun nga lang, ang kay Carlos ay kakaiba daw ang sitwasyon kaya kinakailangang idetermina ng pulis kung ito ay sasampahan ng kaso. Bago ang insidenteng yan, nahulihan din ng bala ng Armalite ang isang senior citizen na babae sa kaparehong terminal. Gaya ng kay Carlos, hindi rin basyo ang nakitang bala sa final screening ng bagahe. Tingin ng pasahero, tinarget din siya ng tanimbala modus. Ayon sa pamangkin ng senior citizen, bago sila dumaan sa screening, ay tinulungan sila ng ilang porter sa airport para bitbitin ang kanilang gamit. Nakita nila na senior na tapos nag-wheelchair pa. Kaya siguro parang naging target nila yung kita ko. Kala siguro nila hindi na makapag-isip ng maayos gaano. Pinalagpas daw si Lola at pinayagang makabiyahe sa Japan para sa kanyang layover pa Amerika nang sabihin nitong may anak siyang immigration officer sa US. Pinapirma lang daw sila na acknowledgement receipt para sa documentation. Paglilinaw ng airport police, wala nang tanimbala sa NAIA. Sana hindi sila magpanik. Kasi po yung ating mga screeners, yung security personnel is nandyan naman po. Nagtatrabaho naman po sila. Posible naman nasa kanya talaga yung mga bala na nakuha sa kanyang bag. Lalo na't inamin niya na may firing activity siya nung nakaraang taon. Siguro nakalimutan lang niya na tanggalin ang mga bala sa kanyang bag. Kaya sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW, ay magdoble ingat tayo at dapat i-double check ang mga maleta or bawat sulok ng mga maleta bago pumunta sa airport. Lalo kung ang maleta ay hiniram nyo lang or binili nyo sa ibang tao. Dahil hindi nyo alam ang naging laman yan or pinagkagamitan yan. At sana naman sa mga ganitong kaso na bala lang ang nakuha sa bag, ay wag nang ikulong at dapat payagan rin makabiyahe. Dahil may statement naman dito ang UTS na kapag may nakuwang bala sa loob ng maleta or ng bag, ay i-record lang at kukumpiskahin. Pero papalayain pa rin or papayagan pa rin ang pasahero na makapagbiyahe. Lalo na't hindi naman baril ang nakuha. Bakit pa nila aarestuhin at ikukulong? Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe dun sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po,
at that time, nireject po niya yung bag nung pasahero. So after ho nun, nung may na-detect ko, yes po, that's the time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa NAIA. Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. No? So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tineturn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Sobrang nakakaalarma ang ganitong pangyayari pero maging paalala na rin ito sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na mga OFW, na dapat talaga i-double check nyo ang inyong mga maleta. At dapat i-video nyo na chine-check nyo ang bawat sulok nito at pinapagpag nyo. Dahil proof nyo ito just in case man maranasan nyo ang ganitong pangyayari na huwag naman sana. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganon rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police dyan naglalaro, out sila lahat.